sa isang proseso ng pamumuhay sa hindi isang perfect na pamilya. That right before my eyes, nakikita mo ang mga domestic problems, problema ng mga gulang, and lumaki ng survival. Didisenyo ng Panginoon ang bawat isa sa atin. Maging yung ating kalooban, ang ating damdamin. Alam niyo ba ng inyong pastor ay risk taker? Yung hindi magagawa ng ibang kabataan, gusto mong gawin yun. Kaya grade 3 pa lang ako, vision ko tumayo na sa helicopter. At alam ko sa aking puso, pag may magbigay ng pagkakataon sa akin na tumayo na kalod na ako. Yun yung aking ultimate ambition, grade 3 pa lang ako. E dahil walang pagkakataon, tumatalon na lang ako sa diving board. Doon sa hindi kaya ng iba. Hindi una paka, una ulo. Kahit na mababaw yung ilo. Pagdating mo sa mga bakit kahit ng buhangin. Una ulo. Bakit gano'n? Maging ang ating isipan, ang ating mga kalooban, ang ating mga damdamin ay dinisenyo ng Panginoon. Why? Pag ikaw ay pastor at hindi ka nakapang, hindi ka masurvive, yun pala yung pagdalo lang at hinaharap mo na ang sakaterbang problema at pagsulong ng gawain ng Diyos. Pag wala kang pananampalataya at tapang, sasabihin mo na nananahimik buhay ko bakit umulumin. Naintindihan natin. Ang bawat isa sa atin, inalaw ng Panginoon na dumaan sa mga ganung mga karanasan dahil may espesyal na plano ang Diyos sa ating mga buhay. Kung ano man ang nararanasan natin ngayon, nagkilos ng Panginoon sa ating buhay, panimulan niya. It's just the beginning. But there's still more. And the Lord wants you to move forward. And the Lord wants you to move higher, to go higher, and to go deeper, and to go wider, and allow the Lord to do it, to fulfill it in your life. Alam niyo yung sinasabi ko kanina, situations, yung mga confinements, yung mga karanasan, God will allow us to become captive. To become captive ng mga karanasan na yun. Upang doon sa mga karanasan na yun, doon tayo bubulin ng Panginoon. But the problem sometimes, ang mga Kristiyano, ang mga anak ng Diyos, ang mga tao, pag tinapos na ng Panginoon yung kanilang captivity, they don't want to go outside of that confinement. They don't want to go out and move on. Kagaya ng mga Israel, tinalaya na sila sa Egypto. Gusto pang bumalik. Now we call those confinements captivity. God allowed, captivity, confinement, process sa ating mga buhay para doon sa captivity na yun, sa mga karanasan na yun, ikaw ay hubugin, ikaw ay turuan, may panahon na ikaw ay masaktan. For you to learn the valuable lessons in life. Because God is going to prepare you. But the problem sometimes, even the Israelites, panahon na para padalhin sila sa lupang pangako upang
Ganapin ng Panginoon yung pinakadakilang plano ng Diyos sa kanyang mga buhay. Hindi layunin ng Panginoon ang Israel ay mananatili sa Egypto. For a while lang, na kinonfine sila ng Panginoon doon sa Egypt. Nung after na naging governor si Joseph, naging katiwala ng hari, layunin ng Diyos na dalhin sila sa activity ngayon, sa strange na lupain na hindi kanila, upang doon sila ay turuan, hubugin. Pero, it took 400 years yung kanilang captivity. Na in such a way, ang naging problem naman sa puso ng mga Israelites, nais na ng Panginoon for them to move on. To go out of that confinement and go on. Because God is a progressive God. God has a highest calling for His people. Israel, you are not meant for Egypt, you are meant for promised land. I have a special place for you. A land flowing with milk and honey. That's my destiny for you. Pero ang Israelites, na-embrace nila ng gusto yung kanilang confinement, yung kanilang captivity. And God is bringing them out, but they want to go back. Now, what God is saying today, God is about to fulfill His purpose. God is preparing each one of us. God is preparing you. God has a special calling for you, as what I have mentioned kanina. But, are you yearning for the old things? God is saying to you, go back. Go on. And one thing I just assure you, brethren, sa plano ng Panginoon, irrelevant ang edad. Hindi nakakonfine ang plano ng Diyos sa edad mo. Hindi mo ba naitanong bakit buhay ka pa? Wala naman nais na mamatay na dito. Pero buhay ka, malakas ka. Ang ibig sabihin noon, God is not yet done. God wants to see and wants you to see that purpose. Kaya lang ang problema ngayon, ang problema ng mga Kristiyano, no, na they are recipient for that revival, for that great thing of God. Pero naging problema, naging comfortable sila doon kung saan sila nakakonfine. At naging comfort zone na, yun yung tawag natin comfort zone. In such a way na, it's very interesting na ang Egypt, naging ano na sa kanila, naging bondage na, pero ayaw pa rin nilang umalis. You know what? Listen to this carefully, brethren. Listen to this carefully. When God allow you to be in that confinement, sa ganong sitwasyon, noong season na yun, yung time na yun, plano ng Diyos yun. Pero kung pinapaalis ka na ng Panginoon, sinasabi ng Panginoon, you have to go on. You have to go on. You have to move higher. And then, mag-stay ka pa rin doon, ang lugar na yan, hindi na blessing, ang tawag doon, bondage. You should be in a perfect place of God for you. And God has a perfect time for everything. So yung season na pinapaalis ng Panginoon ng mga Israelites sa Egypt, ayaw nilang umalis. So it's very interesting na ang tao sometimes, binubuksan mo na ang pinto ng kulungan ng believed prison, ayaw pang umalis. Mayroong trabaho na nagantay sa iyo. Binigyan ka ng posisyon sa kumpanya. Ayaw ko. Dito na lang ako sa loob ng kulungan. And sometimes,
We are like that. Pag pinapaalis ka na ng Panginoon in that place, you have to move on. You have to go on. Ang sinasabi ko ngayon is not, literally your geographical place. But what I'm saying right now, yung katatayuan mo spiritual. Hindi po tayo niligtas ng Diyos upang magiging tagapakinig lang at tagaupo. Ginawa tayong born again ng Panginoon upang sa konting sandali, tagaupo, makinig. Pero pag narinig mo ang panawagan ng Diyos, kailangan mo umilos. Kailangan mo umakyat. Kailangan mong ganapin yun. Or else, yung upuan na yan, hindi na magiging blessing yan. Magiging bad days na yun. May layunin. Kung tanong natin ngayon, saan niya ba? Paano ba ako magagamit ng Diyos? Paano mababaganap ng Panginoon ang kanyang layunin sa aking buhay? Well, buksan mo ang iyong puso. Hayaan mo na mag-usap ang Diyos. Ano mang mga bagay na pinipinpoint ng Panginoon sa buhay mo na kailangan mong ayusin, kailangan mong ayusin mo. Kung ano exactly yung sinasabi ng Panginoon sa iyo, gawin mo. Kung sinasabi ng Panginoon, mag-Bible study ka. Then, maghanap ka ng Bible study leader. Umilos ka. At sinasabi ng Panginoon sa iyo, ang tagal mo ng bina-Bible study. Magte-10 years na yan, bina-Bible study ka pa rin. Panahon na para ikaw naman ay mag-training at ikaw ang mag-Bible study. Then you have to do it. Yan ang layunin. Bakit buhay pa tayo? Pag sinabi ng Panginoon, kailangan mo pumunta ng Bible school. Kailangan mo pumunta sa Bible school. Or else, pag hindi mo sinundan yun, ang lugar na yan, na akala mo ay komportable ka, actually is a place of bondage. In Ecclesiastes, chapter 3, verse 1, God appointed times and seasons in our lives. A season to prepare, a season to run, a season to stop, a season to walk, and a season to pause. A season to lie or to live, and a season to die. Now is the season that God is saying, prepare yourself. Avail of the call that God is giving us today. Now, like the men of Issachar, 1 Chronicles chapter 12, verse 32, is one of a very remarkable character or gift. Itong men of Issachar, they know exactly the times and the seasons sa kanilang buhay. Kung kailangan na bang umalis, kung kailangan na bang huminto, at kung ano na ang plano ng Diyos sa kanilang buhay. And now these people were so remarkable, alam nila kung ano yung kapanahunan ng Diyos sa kanilang mga buhay. Now, we should possess the character of Issachar. Dapat alam natin kung anong season ng Panginoon sa ating buhay. Now, gaya na sinabi ko kanina, God will allow us to be confined to one place of captivity. And that's exactly what happened to Israel. There are times, there were specific time
wherein one of the judgment ng Panginoon sa kanila is for them to become captive in Babylon. And that was in Jeremiah chapter, and that is in Jeremiah chapter 29, verses 10 to 14. At yung captivity nila ay binitan ng yun ng 70 years. Mayroong specific time, may specific season for them na maging captive doon sa Babylon. At doon sa Babylon, God is going to teach them. God is going to train them. But, eventually, dumating yung panahon na natatapos na, tapos na ang 70 years. So in other words, kailangan na nilang lumisan at bumalik sa kanilang lupain sa Israel. But in Ezra chapter 1, verse 5, hindi lahat ay nag-respond. Hindi lahat ay nag-responde sa panibagong kilos ng Panginoon towards the fulfillment of His plan for His people. Hindi lahat. May mga nagpalingon sa Babylon. Yung place ng captivity, ayaw na nilang iwanan, naging komportable sila doon. So, ang nangyari, in Ezra chapter 1 verse 5, yaon lamang, it was only the captives whose spirits were stirred up who actually left Babylon. The others stayed behind. And in Ezra chapter 2 shows us that it was a relatively maliit lang, konti lang na mga tao ang umalis doon sa Babylon and went on to the new group of God. Now, what God declares to everyone is that God is declaring throughout the world that revival is coming. Now, the question is, how many of us will actually enter into that revival? Ilan kaya sa atin? Ilan kaya sa atin ang nakatanggap at naunawaan yung pagkatawag ng Diyos sa ating mga buhay? But only those whose spirits are stirred up by God, those who have prepared their hearts. And we cannot just sit down and, become spectator. Because when God says revival is coming, restoration is coming, then ang response natin sa Panginoon is that, oh God, Lord, send me. Lord, send revival. Start it in me. Ayaw ko, Panginoon, na maging spectator. Walang saysay ang mabuhay sa mundong ito kung hindi ako kasali. Mga kapatid, kung nanawagan ang ating bansa o ang ating Pangulo para sa isang mahalagang karera, sasabihin ng Pangulo, ang araw na ito ay walang pasok ang lahat at pagpapakita ng ating layunin tungo sa pagsulong sa matuwid na daan. At kapag ginawa mo ito, ito'y nagpapakita na ikaw ay isang tunay na Pilipino sa puso, sa isip, sa salita at sa gawa. Lahat tayo ngayon ay magkaroon tayo tatakbo tayo, magkakaroon tayo ng run for a cause. So everyone is so excited. Nangunguna ang presidente. And everyone were so proud about tumatakbo. Ramdam na ramdam mo na ikaw ay isang Pilipino talaga. Sabi mo, kay sarap mabuhay sa henerasyon na ito. Pero anong pakiramdam mo, yung iba tumatakbo, proud na proud, kasama ng presidente, tapos ikaw, tagapanukot. Ano ba, hindi ka Pilipino? Ang araw na yun ay inilaan ng Diyos para inilaan ng presidente para sa karera, hindi para manood.
Ganun ang pakiramdam. As simple as that. Tinawag tayo ng Panginoon para sa mahalagang highlight ng kanyang katawan, ng kanyang simbahan, ng body of Christ. Yung highlight is the revival. Now, anong pipiliin natin? Tayo nagpa-participate o tayo nagpapanood? So God is calling us today to prepare our hearts. At kung alam natin yung layunin na yan, then we will begin to do something. Sabi nga ng salita ng Panginoon, "O God, early will I seek you." Hahanapin ko ang iyong mukha, Panginoon, araw-araw. At ako'y iiyak, Panginoon, Panginoon, isali mo ako. Isali mo ako sa inyong layunin. Panginoon, huwag mo paitulutan ang mga kaya ko na hindi ko maranasan yun. Bakit mo pa ako binuhay sa henerasyon na ito? Panginoon, kung aking lamang marinig, tapos hindi ko maranasan, Lord, please don't. You can make bargain, you can make a petition. Halimbawa, kung yung edad mo'y 70, at ang layunin ng Panginoon ay magaganap 20 years after. So in other words, tapos ka ng 10 taon. Pwede mong kausapin ng Panginoon, Lord, please. Please, Panginoon. Ayaw ko, Panginoon, na matapos ang aking buhay. Na parang lalago lang ako na parang isang bulak. Ngunit hindi ko nakita, hindi ko naranasan ang pinaka-highlight na nilayan ko para sa iyong simbahan. Lord, hinayaan mo na ako na mabuhay sa year 2013 at pinahintulutan mo marinig ko ang revival. Lord naman, pinarinig mo pa sa akin para aking hindi lamang. Lord, pinarinig mo sa akin para ano? Para bigyan mo lang ako ng ideya na mayroong gagawin ka na pinagawin. Lord, pwede ba pakitagdagan ng 15 years sa buhay ko? Gusto kong maranasan yun. Gusto kong ako mismo, kahit ako 80 anyos na ako yung tagapanguna. Alam mo, mga kapatid, when we talk about revival, hindi po ito sa mga pwede sa mga Kristiyanong aswal. Hindi po ito para sa mga Kristiyanong half-hearted. When you talk about revival, it means, the power and the glory of God. Yung dakilang pagkilos ng Panginoon, yung pagbuhos ng dakilang kapangyarihan ng Panginoon. Yung marinigan natin na nahati yung ulang dagat, pero sabi ng Panginoon that, in these last days, you will see the power of God moving like never before. So hindi ito para sa isang Kristiyano na half-hearted. Kasi sa pagdating ng revival, there will be many challenges. Hahamunin ang pananampalataya mo. Just like the Israelites. They are about to cross the Red Sea. Pero kailan half-hearted. Kaya sabi nila, Moses, ibalik mo na kami. In fact, nag-murmur pa. Nag-grumble pa. Moses, dinala mo ba kami dito para bigyan ng kamatayan na hindi-hindi? Ibalik mo na lang kami sa Israel. Ibalik mo na lang kami sa Egypt. But but for Moses, he cried out to God. He doesn't want to go back to Egypt and become slaves again. And so because he took the challenge, he paid the price, he cried out before the Lord,
and he took it by faith, naranasan niya ang revival. Naranasan niya ang paghatik ng unang dagat. Revival in this last days, this is not for an ordinary, this is not for a casual na mga Kristiyano. You have to decide, brethren, brothers and sisters, please take it seriously. You have to decide kung ikaw ay maging seryosong Kristiyano or not. Because in these last days, ang revival, ang pagkilos na matindi ng Panginoon ay para lang sa mga Kristiyanong disipulo. Now, kung marami pa tayong mga consideration sa ating mga buhay, marami pa tayong pinakonsidera. Lord, paasawahin mo muna ako, please. Lord, paanahin mo muna ako kay Lord. Marami kang considerations. Sasagutin ka talaga lang, hala makasawa ka na lang. At makanak ka ng isang dosena. No? Dahil sa palagay mo, yun yung pagkatao, at yun yung magpasaya sa'yo, ala sige. At bakit ko doon sabihin ng Panginoon sa'yo, darating na ang aking kaluwalhatian. Kung gusto mo magiging kagamit-gamit at gamitin kita para sa aking layunin, yun ay para mananatili kang single. Napapili mo. Kasi pag may asawa ka doon, sa klase ng iyong pagkatao, na kinikita ko, pagbigyan ka ng asawa, makakalimutan mo ng gawain. Dahil ang iyong attitude ay hindi mo kayang umawak ng pamilya at the same time ng gawain. Na mamili ka. So, ano gagawin mo? Sabihin mo na, Lord, pwede ba, tapusin ko muna to? Patapusin mo na lang ng Lord. Patapusin mo lang yan. Patapusin mo lang yan. Pag nakuha ko yan, promise. Dalhin mo ako sa lupa. Eh, what if kung sasabihin mo rin sa'yo, ano kaya kung sasabihin ko sa'yo na hindi yan ang layunin ko sa'yo? Dahil nakita ng Diyos na kapag binigay niya yan sa'yo, yun ang talagang dahilan na mawala ka. Now, if we are a half-hearted believer, and when we talk about the great plan, look of God in this last days, hindi pwede sumama-hearted. Hindi para dito sa talagang 100% sold out sa Panginoon. Na kung saan ang kanilang plano, layunin nila sa buhay, ay walang iba kundi kung ano ang plano ng Diyos sa kanilang buhay. Yung po ang rason para nag-exist tayo. Alam niyo ba na bakit sila naging doktor? Dahil supposed to be, yun yung plano ng Panginoon, kaya hindi nila nakita eh. Kaya sila naging engineer, kaya sila naging doktor, kaya sila naging ganun dahil at pag nakita mo, bakit naging successful sila? Dahil totoo naman talaga na layunin ng Diyos na maging doktor siya. Kaya naging problema, nakalimutan niya ang Panginoon, hindi niya naisama ang Panginoon sa kanyang plano. Ang nais ng Panginoon sa ating mga buhay, mga kapatid, is that hayaan mo ng Panginoon na siya mag-course ng buhay mo. Then after all, ang Diyos lang ang nakakaalam ang pinakalayunin, pinaka-purpose niya sa ating buhay. So you have to make a choice. You have to make a choice right now. Nais mo ba manatili ka sa iyong pag-minded? Nais mo ba manatili ka lang dyan sa kalagayan mo na yan? Komportable ka ba?
na tagapakinig lang, na tagaupo lang, komportable ka ba na pupunta na ng simbahan? Ha? After na narinig ang panawagan nito, sa sunod na ito, hindi na ako magsimbahan. In other words, nangangahulugan na wala talaga ang Diyos sa puso mo. Kasi when we talk about the thing of God, you have to make a choice. Whether susundin mo siya o hindi. But what God is saying to us is move higher. Get serious with God. Allow the Lord, to course your life. Allow the Lord to direct your life and bring you to your future. Huwag kang mag-alala kung plano talaga ng Diyos na ikaw ay magkaroon ng asawa. Sumunod ka sa Panginoon dahil doon ang asawa. Kasama yung package. All in one. Huwag kang mag-alala. Mas perfecto ang isip ng Diyos kaysa sa atin. Mas nakakaalam siya. Now, there are three things that we need to develop sa ating buhay para ma-prepare ang ating sarili sa revival na ito. Number one, worship. Number two, foundational doctrine. And number three, mature teachers. Tatlo. Nais natin ang revival, i-prepare natin ang ating sarili. Now, are you sold out sa panawagan ng Panginoon? Are you sold out sa panawagan ng Panginoon or you want to stay the same? O baka next Sunday hindi ka na magsimba? Kasi sa sunod na linggo, mas mabigat-bigat ang panawagan ng Diyos. Aakyat pa tayo, mas higher na. Disidido ka ba? Amen. Disidido ka ba? About on this side. Disidido ba tayo? Na ayusin ang dapat ayusin. Okay. Now next, may develop worship. What's in worship? It's just simply the presence of God. Alam niyo ba yung worship, hindi ito kantahan lang. Halimbawa, pasok kayo dito, sa iyo sa sayo. Bakit ang iyo sa sayo ng taga? Ano ba yan? Napakasilublasa sila sa kawitan? Nangangamit na yung lalak. Nangangamit na yung mananganak ko, tinaas pa ni Pastor Vic yung pitch. Hindi mo din nangyayos. Pagkatapos nun, parang tumayo balahibo ko, tinaas si Pastor Vic pa. Hindi mo din nangyayos. Ano ito? May practice ba? What's in singing? Why Hills of Zion loves to worship, loves to sing? Hindi dahil tayo mga singer dito, di ba makalagbasa tayo. Then alam ko talaga kahit ang gagawin natin boses ko, gano'n na talaga. Mag-practice lang. Kung may marating pa. What's in worship? Kaya tayo nag-worship is because of the presence of God. Because of the glory of God. Every time we worship, bumababa yung glory ng Panginoon. At kapag bumababa ang glory ng Lord, nagpupuspos tayo. At ang glory ng Lord, hindi umaalis sa atin. Paglabas natin sa simbahan, dala-dala natin ang kaluwalhatian ng Diyos. Are you blessed? Are you blessed with the worship? Are you blessed with the presence and the glory of God? Amen? Do you love to sing? Nais ko pang kumanta, ha? Pumunta kayo ng Friday night. Amen? Yung mga dito, are you blessed last Friday? Yes! Oh, the
presence of God was so strong. Tumutuklap yung ng stage. Ngayon, December tayo. Pag Friday, talagang pag bumaba yung walatian ng Panginoon. Alam niyo bakit gano'n na nakatindi ang presence ng Lord on Friday? It's because yung araw na yun, hinahan talaga yun para magsamba. Kaya sabi ng Panginoon, you mean business, ha? You're serious, ha?